asawa nyo. Tingnan nyo ang pamilya nyo. Kumpleto na ba ang kasal nyo sa Diyos? Kung hindi pa kumpletuhin nyo, ngayon alam nyo ba? Kaya nyo bang mag-witness? Baka daisim lang makonvert pa kayo. Ituloy alam niyo mga magulang, kayo dapat ang masusunod. Pagkumonsulta sa hukom, hindi sariling diskarte, upang maging akilap rin sila kayo. Pagkasalan nyo ng spiritual ang asawa nyo. Baka di pa kumpleto ang kasal nyong mag-asawa. Paano yung anak niyo? Ang lumang pahayag, napakalawak nito kasi ang daming type niyan sa Purim. So report na kayo sa lumang pahayag sa Purim. Damay na si Esther Vasti, pero malawak yan. Sige. Dating tinuro Brother F sa sa broadcast mo nung Feb 25, 2023 sa Vashti's divorce and Esther's engagement. Yung sa Roman 7, 1, 2, 3, yung asawa kapag namatay, di ba magiging widow yung yung wife. Pwede siyang magpakasal ulit. Pero yung verse din na yun, tumitipo din siya kay yung lumang pagkatao natin na namanan natin kay Adan. Tsaka tumitipo din siya kay Vashti and Esther. Nung sinabi ni Paul, yung sa law, arbitrary term kasi yung ibig niyang sabihin doon. Kasi yung word na law, siya, ginagamit din siya from Old Testament sa New Testament commandment. Tapos, yung sa old kasi, hindi na siya progressive. Parang hindi na adequate yung revelation kung ano pa rin tayo, traditional or nakaano pa rin tayo sa old ways. Halimbawa, yung New Testament kasi, meron siyang progressive revelation. Tapos, yung hinalimbawa mo dun, hindi na siya babagay. Halimbawa, sa panahon na gumagamit ang tao ng mga karwahe. Tapos, sa modern days is may mga sasakyan na tayo. So, hindi na natin mapapakinabangan masyado yung karwahe para baka paglibot tayo ng mas malayo. So, ganun din tayo sa mensahe natin. Kailangan nagmo-move tayo or progressive tayo. Tapos yung pa, sinabi mo rin yung kinumpara mo yung yung taripa sa lumang dyaryo. Hindi mo pwedeng i-insist na ibayad mo yung alam mo na nabalitaan mo na matagal na panahon na taripa tapos yun ang ibabayad mo sa pamasahe ngayon. Kasi iba naman yung balita noon sa latest news sa current na panahon. Tapos sa Colossians 3:5, mortify therefore the members of our body. We should die to our old nature. Tapos yung old man natin, kailangan hubarin. Tapos isuot natin yung new man. Parang yung renewed yung knowledge natin. And yung new man natin is manggagaling yun kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung premise dun sa story ng Esther and Vashti. Tapos, yung inaaral natin na spring feast tsaka fall feast, yung Purim. So, yung Purim, nagko-coincide siya dun sa before Passover. Ayan naman nandito naman sa screen. Mauuna yung Purim, tapos Passover. Tapos yung Hanukkah, after ng fall feast. Tapos yung Hanukkah nga, tinuturo natin dun is Christmas. Tapos yung Purim naman is yan, before Passover nga siya. Tapos dito sa Yung- so yung sa yung Purim,
bakit may Purim sa ano sa Israel kasi sineselebrate nila yung hindi na pala original yung ano yung hindi na celebrate originally yung dapat yung feast para sa Diyos kasi 'di ba may nangyari dito sa panahon ni Esther yung struggle ng mga Jew from their ano survival. Same dun sa nangyari dito sa Hanukkah. Tapos ayan yung struggle nila. And because of ano dito sa Purim tapos yung dalawang feast na differentiate natin yung ano yung Sadducees tsaka yung ano Pharisees. Itong mga Sadducees, ang focus lang kasi nila first 5 books. So alam natin yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tapos dito sa mga Pharisees, meron silang law and prophets. Dun sa law nila, syempre yung law ni Moses, tapos yung sa mga prophets up to Malakay. Hindi nila, itong mga Pharisees, hindi nila ina-accept yung ano, yung paliwanag dyan sa, tama ba brother, hindi nila ina-accept yung paliwanag sa silent years. Kasi ano, yung ibang writings naniniwala sila pero sa iba hindi kasi ano daw yon tawag dito. Yung writing sa silent Written, years ay hindi totoo sa kanila. No, o kaya hindi inspired. Kaya tsaka tinawag na silent kasi hindi niya kinikilala yung nakasulat diyan. Oh. kilala. Tsaka ano, dahil Greek ba? Greek yung nagsulat. Basta May Greek click yung din, no? tapos, ayan nga, yung gap from ano, Malakay to New Testament, hindi na nila yan ano, pinapaliwanag. Tapos, yung stories dito sa ano, Deuterocanonical Apocrypha, nandyan yung ano, yung fulfillment ng prophecy dun sa Daniel 8, lalo na dun sa ano, ginawa ng mga Maccabees. Sa story ni Esther, under siya ng Persian Empire. So, yan yung ano, panahon ng Purim. Pero dun sa Hanukkah, ano, pasok din siya dun sa silent years sa Daniel 8. Under pa rin yun ng ano, ng Persian Empire. Tapos eventually, di ba, may Greek Empire, tapos yung Roman Empire. Yung during ano, Persian Empire, meron nang kasing attempt ng ano, ng genocide ng mga Jews. So, before pa ng panahon ni Hitler, yung spirit ng genocide na i-massacre yung mga Jews, nangyari na noon. Tapos, si King Ahasuerus, ano, gusto niyang sanang i-present si Queen Vashti dun sa mga ano niya, sa mga bisita niya, sa mga royal niyang bisita. Pero siguro etong si Vashti, maarte siya, tapos marami siyang kapritsyo. Hindi siya sumunod, hindi siya sumunod dun sa hari. Baka wala din kasi siya sa mood. Para siyang equal dun sa mga kababaihan natin ngayon na merong ano, women liberation na yung mga babae umi-equal sila dun sa ano, sa rights ng mga lalaki. So, ganyan din yung spirit na nangyayari sa atin ngayon. Kahit yung mga mangkukula, mga witches, mga barang, inaano nila, tinataas nila si Lilith, lalo yung pagsuway ni Lilith kay Adan, tsaka si Jezebel din. Nag-a-absorb sila ng authority nila sa mga asawa nilang lalaki. So, hindi nagpa-unlock si Vashti, hindi siya nagpakita do sa mga guest. Tapos etong si King Ahasuero na ano siya, napahiya siya. Ikaw yung hari ng Persia tapos hindi mo alam paano mo ididil yung asawa mo. Kaya lumapit siya sa mga advisor niya. Nagpapayo siya kung ano yung dapat niyang gawin dun sa asawa niya. So, ang pinayo sa kanya, i-divorce si Vashti tapos yun, paalisin siya sa throne niya kasi yun nga napahiya nga siya. Tapos parang threat para kay sa hari na to yung yung ginawa ni Vashti kasi pwede siyang tularan ng ibang mga asawa dun sa kingdom na wag silang sumunod sa mga asawa nilang lalaki. So, magiging problema ngayon sa kaharian niya kasi walang submission na mangyayari. Katulad dun sa Pilipinas ngayon, meron batas dito na halimbawa nahuli mo yung asawang babae mo na nakikiapid or nagko-commit ng adultery. Pero yung karapatan sa anak, yung custody ng mga anak sa
nanay pa rin, tapos yung father hindi siya pwede. So parang champion si ano dito, si Vashti dahil doon sa woman's right. Pero ang basehan kasi natin Bible, doon sa kwento kasi ni Vashti, na-demote siya. Tapos, tatanggalin na siya as reyna. Eh marami namang mga reyna si ano eh, or harem si ano, ni King Ahasuero. So pwede siyang kumuha ng kapalit yan ni Vashti. Pero ang i-discuss naman kasi natin, hindi lang siya tungkol sa divorce. Kumukuha lang tayo ng tipo doon sa lumang pagkatao natin para doon sa ano, sa bagong nature. Tapos tipo kay Jesus Christ at saka sa bride na yung potential bride pala pwedeng mawala yung pagiging bride niya. Kasi dito sa end time, ang tinuturo, kapag bride ka, predestinated ka na as bride ni Kristo. Pero sabi ng Bible, pwede pa lang mawala yun sa'yo. Tapos dito sa 2 Corinthians 11:2-3, sabi ni Paul, parang form siya ng ano, Baka, predestination. Ano brother? mm, Parang baka, baka ano kayo, mapurap, sabi ni Paul. oo, yung mga virgin, maano pa sila, Oo. makukuha pa. Man put the fire ng open. So parang ano siya, related pa rin siya sa predestination kasi totoo naman yung predestination pero kasi yung predestination naman natin ngayon, hindi naman natin sigurado kung saan tayo mapupunta, ano yung magiging end result natin. Pero yung panahon, etong current natin na panahon sa in time, yung destination, nakabase siya doon sa kung ano magiging decision mo. Yun yung mangyayari sa predestination mo. May Tapos, struggle. Mm. yes. May Tapos, struggle. yung mga Sila wala. potential bride ni Christ, malulus nga nila yung virginity nila spiritually. Kapag huminto silang maging Berean o kaya iniwan nila yung first love nila, mahulog tayo sa mga false doctrine katulad ng mga Nicolaitan doctrines. Tapos ano nangyari dun kay Vashti na wala yung position niya tapos nireject siya ng hari. Siya yung pinaka-best na example na sumusuway sa asawang lalaki. Tayong mga Christian, dapat hindi tayo sumusuway sa mga asawa natin. Lalo na kung yung inuutos naman sa atin ay hindi siya salungat doon sa tinuturo ni Kristo. Vice versa din yun. Tapos si Esther as a replacement, bata pa lang siya, ginugroom na siya ni nung uncle niya na si Mordecai. Tapos para to become part of the heir daw. Tapos ma-promote siya as a potential replacement nung reyna. Hindi naman siya basta-basta naging reyna kasi kailangan niyang mag-undergo sa proseso ng pagiging reyna. So iba yung grooming na ginawa o yung training na ginawa ni Mordecai doon sa training na pinagawa ni Haring Ahasuero kasi physical yata yung tinuturo ni pampaganda ni Esther, yung tinuro nung hari doon sa mga alipin na babae na mag-a-assist kay Esther, tapos si Mordecai for prinsipyo, tapos para maligtas yung mga Jew. So yung Esther 1 tungkol sa rejection ni Vashti, tapos si Esther 2 yung nandiyan na si Esther sa picture. Hindi si Esther yung first option kasi maraming ang hari, maraming mga reyna din tong si Ahasuero. Tapos para siyang katulad sa many are so called but few are chosen. Kasi marami namang hindi lahat worthy, tapos hindi naman lahat righteous. Tapos masakit para sa isang believer na nakitaan ka ng Diyos ng kakulangan, tapos akala mo yung best na binibigay mo is best na talaga yon. Kasi meron kang ginagawa na hindi siya eksakto dun sa instruction sa'yo para dun sa purification. Ngayon, paano natin masasabi na ready na tayo or prepared tayo sa ministry? Ito yung purification natin. Dito yung process purification. Tapos paano natin masasabi na prepared or ready na tayo sa rapture or handa na ba tayong makasama sa marriage supper of the Lamb or maging bride ni Kristo. Katulad din dun sa story ni Esther and Vashti. So ito yung
Yung ginawa kay Vashti, pinapaligo siya sa gatas, tapos ayan, pinapaganda siya para ano, presentable siyang makaharap sa mga guests. At siguradong kapag may inutos to si Asuswero, hindi siya ano, hindi siya masuwayin. Meticuloso yung ano, yung pinagawa sa kanya, hindi lang siya basta-bastang ipupesto as reyna. Or correction lang, na ano lang, si Basti ba yun or si Esther yung pinaligo? Yung sabi mong pinaliguan, inasikaso yung ano ba, yung di ba si Esther yun? Oo, Sa gatas. si Esther. Lahat naman ng Sabi mo Type ng lahat hukom. ng mga nagiging reyna, pagdadaanan nila yan, yung parang special treatment. Kasi mahirap lang to si Esther, to pinadana sa kanya nung hari yung ano, yung karangyaan. Parang part ng karangyaan yun, papahid pa sila ng langis niya ni. Si ano rin naman si Vashti, pinagdaanan din yan, kaya lang di siya masyadong humble. Para siyang Jezebel nga siya. Maganda yung report ni Remy. So maganda yung report. Sabihin ko lang yung type yung purification, yan yung ginagawa ng hukom ministry o ginagawa ng fivefold ministry. Yan yung ginagawa dapat ng church. Na tinutulungan yung bagong sibol na paano maging Kristiyano, no? Ano yung buhay Kristiyano, ganyan. Yung type and shadow, yung dinaanan ni Vashti tsaka ni Esther, dinaanan din dapat sa church na may nag-aalalay, may nag-aampon, yung ampon ministry. Yung ampon ministry, ano yun eh. Yan yung ministry ng church na meron din ginagawa din ng ibang church yan, yung ano, dinidisciple, yung ano, pangangailangan. So, dapat mayroon din tayo na ginagawang ganun. Tulungan ba? Yan yung entertaingels. Simula yan sa entertaingels. Itong lumang pahayag, napakalawak nito kasi ang daming type niyan sa Purim. So, report na kayo sa lumang pahayag sa Purim. Damay na si Esther Vashti, pero malawak yan. Sige. Sabi mo dun, brother, merong pista si Ahasuerus at meron siyang pagkakataon na gusto niyang ipakita yung reyna niya na si Vashti sa mga bisita niya. Pero si Vashti, si Vashti nga mayabang at na-spoil ng hari. Kapag hindi niya gustong gawin yung isang bagay, hindi siya sumusunod sa hari. Halimbawa mo yung brother sa women's liberation ngayon. Tapos hindi nga gusto mamarap ni Vashti sa mga bisita ni Ahasuerus, kaya napahiya yung hari sa harap ng mga panauhin. Tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin sa reyna, kaya humingi siya ng payo. Tapos pinayuhan siya ng mga tagapayo niya na hiwalayan siya at ilagay siya sa tabi dahil kung hindi siya sumusunod sa hari, baka pati yung mga asawa ng ibang opisyal sa kaharian hindi na rin sumunod sa mga asawa nila. So magiging halimbawa siya, kaya si Vashti binaba siya sa posisyon at nilayo. Dahil marami namang babae sa harem ng hari, pwede siyang makapili agad ng kapalit na reyna. So, tinype mo dito, brother Rep, na pwedeng mawala yung isang bride sa kasal niya kay Kristo, o mawala yung pagiging bride niya, mawala yung posisyon niya bilang bride. O sa Biblia, maaari itong mawala. Hindi mo alam yung wakas ng kwentong sinulat para sa'yo. Hindi mo alam yung magiging resulta. Pero ngayon, yung kapalaran mo, sinusulat ng mga desisyon mo. Kaya yung bawat potential ng bride, maaaring mawala yung kanyang virginity. Kapag nawala yung virginity niya, ibig sabihin, maaaring mawala din yung relasyon kay Kristo. Pwedeng tumigil sa pagiging Berean at iwan nga yung first love. So, yung pagiging Berean, bahagi siya ng first love. Kaya yung isang mananampalataya, isang Kristiyano, pwedeng mag-backslide or bumalik sa mundo. Tumigil siya sa pagiging Berean.
ta's magsarado ng isip. So, nawala nga si Vashti sa posisyon niya bilang reyna. Tinanggihan siya ng hari, kailangan siyang ilagay ng hari sa lugar niya. So, ginawa siyang halimbawa na 'wag ano, na na 'wag sumaway sa mga asawa. Bilang Kristiyano hindi rin dapat sumaway sa mga asawa kung yung asawa hindi naman laban sa doctrine. So, dahil hindi sumunod si Vashti, siya'y tinanggihan, ta's si Esther yung naging kapalit. Si Esther siya yung isa sa mga young virgin sa harem ni King Ahasuerus. So, lumaki siya kasama yung pinsan niyang si Mordecai, ta's hinihan inin inihanda ni Mordecai yung si Esther para mapasama sa harem. So, si Esther yung naging isa sa mga posibleng kapalit ni Vashti. At bago siya maging reyna, kailangan niya munang dumaan sa proseso dahil nung noong panahon, yun yung isang reyna kailangan sanayin. So, isang typology nun yung tulad sa ministry natin, may training din para sa pamilya, para sa mga anak, sa mga asawa sa iglesia. At may paraan din kung paano tayo magpuri sa Diyos at sa salita at kung paano ipakita yung asal at ugali. At sa Esther 2 verse 1, si Esther hindi siya yung unang pinili. So, marami lang isa lang siya sa maraming pagpipilian ng hari. And ay sa predestination na maraming tinawag pero kaunti yung pinili. Marami yung puwedeng piliin yung kandidato. Maraming puwedeng tumanggap ng kaligtasan pero kaunti lang yung napipili. Kasi kaunti lang yung karapat-dapat o hindi lahat karapat-dapat. So, binigyan sila ng hari ng mga bagay para sa purification, yung pag-aayos bilang reyna, kasama sa mahaling pagligo sa gatas ng kambing, mga essential oil. Kasi nasanay din sila kung paano kikilos at lalapit sa hari. So, si Esther, hinanda siya yung kanyang katawan na bago mula sa pagiging magaspang. At kahit magiging reyna ka, may purification pa rin, hindi siya nag-iisa na sa maraming young virgin yung pagpipilian ng hari. Then, sa spiritual na kahulugan, yung young virgin nangangahulugan na may handang may pusong handang matuto at may pusong masunurin. So, ano yung nagpaiba kay Esther? Yung kaibahan ng wise virgin sa foolish virgin, yung walang extra oil, and yung matalino, yung wise, may dalang langis sa kanilang sisidlan bukod sa langis sa lampara nila. Yung mga bagay sa purification, sa literal na kahulugan, yung mga essential oil, pabango, yung pagiging makinis ng balat, at maging karapat-dapat sa reyna. Ito yung training ng bride. So, yung tunay na bride ni Kristo, hindi lang nakaupo at walang ginagawa. Kapag sila ay tunay na bago, dadaan din sila sa paghihirap at pagsubok, tukso. So, kailangan mo magtagumpay. Yun, hindi basta naging bride na nagpapahinga lang. Inaasahan ng Diyos na magbigay tayo ng sakripisyo. So, may sakripisyo sa pagsunod sa Kanya. Minsan to laban sa ating laman. So, ito yung training na tinuturo sa Judge Counseling Ministry sa Iglesia, sa Hukom Ministry. So, nung tumanggi si Vashti na humarap sa harap ng mga bisita ni Ahasuerus, ito yung katulad ng yung isang potential bride na ayaw magsalita
ng salita, ayaw magpatotoo at ayaw tuparin yung kagustuhan ng hari. Tulad tulad ni Vashti, merong mga Kristiyano ngayon na ayaw maging Berean. Kontento na sila sa pakikinig ng sermon, iniisip nila na sapat na yung ganong pagsamba. Kapag may training sa spiritual na bagay, ayaw nila magpakita. Pero si Esther handa at masigasig. So, yung ibang virgin na kalaban ni Esther, larawan ng mga nagkulang, yung mga false virgin na walang extra oil. So, yung purification process, yung paglalakbay natin sa mundo, yung paglalakbay kumakatawan sa mga pagsubok at so ito yung paglilinis natin at paghahanda. Yun lang, brother. Salamat sa report, magandang report. Maraming type, no? Yung type kay Basti tsaka kay Esther. Sabi mo dun, brother, merong pista si Ahasuerus at meron siyang pagkakataon na gusto niyang ipakita yung reyna niya na si Vashti sa mga bisita niya. Pero si Vashti, nga mayabang at na-spoil ng hari. Kapag hindi niya gustong gawin yung isang bagay, hindi siya sumusunod sa hari. Halimbawa mo yung brother at sa women's liberation ngayon. Tapos hindi nga gusto mamarap ni Vashti sa mga bisita ni Ahasuerus kaya napahiya yung hari sa harap ng mga panauhin. Tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin sa reyna kaya humingi siya ng payo. Tapos pinayuhan siya ng mga tagapayo niya na hiwalayan siya na at ilagay siya sa tabi dahil kung hindi siya sumusunod sa hari, baka pati yung mga asawa ng ibang opisyal sa kaharian hindi na rin sumunod sa mga asawa nila. So magiging halimbawa siya kaya si Vashti binaba siya sa posisyon at nilayo. Dahil marami namang babae sa harem ng hari, pwede siyang makapili agad ng kapalit na reyna. So, tinype mo dito, brother Rep, na pwedeng mawala yung isang bride sa kasal niya kay Kristo o mawala yung pagiging bride niya, mawala yung posisyon niya bilang bride. O sa Biblia, maaari itong mawala. Hindi mo alam yung wakas ng kwentong sinulat para sa'yo. Hindi mo alam yung magiging resulta. Pero ngayon, yung kapalaran mo, sinusulat ng mga desisyon mo. Kaya yung bawat potential ng bride, maaaring mawala yung kanyang virginity. Kapag nawala yung virginity niya, ibig sabihin, maaaring mawala din yung relasyon kay Kristo. Pwedeng tumigil sa pagiging Berean at iwan nga yung first love. So, yung pagiging Berean, bahagi siya ng first love. Kaya yung isang mananampalataya, isang Kristiyano, pwedeng mag-backslide or bumalik sa mundo. Tumigil siya sa pagiging Berean. Tapos magsarado ng isip. So, nawala nga si Vashti sa posisyon niya bilang reyna. Tinanggihan siya ng hari. Kailangan siyang ilagay ng hari sa lugar niya. So, ginawa siyang halimbawa na wag wag sumaway sa mga asawa. Bilang Kristiyano, hindi rin dapat sumaway sa mga asawa kung yung asawa hindi naman laban sa doctrine. So, dahil hindi sumunod si Vashti, siya'y tinanggihan. Tapos si Esther, yung naging kapalit. Si Esther, siya yung isa sa mga young virgin sa harem ni King Ahasuerus. So, lumaki siya kasama yung pinsan niyang si
Mordecai ta's, inihanda ni Mordecai yung si Esther para mapasama sa harem. So, si Esther yung naging isa sa mga posibleng kapalit ni Vashti. At bago siya maging reyna, kailangan niya munang dumaan sa proseso dahil nung noong panahon, yun yung isang reyna kailangan sanayin. So, isang typology nun yung tulad sa ministry natin, may training din para sa pamilya, para sa mga anak, sa mga asawa sa iglesia. At may paraan din kung paano tayo magpuri sa Diyos at sa salita at kung paano ipakita yung asal at ugali. At sa Esther 2 verse 1, si Esther, hindi siya yung unang pinili. So, marami lang, isa lang siya sa maraming pagpipilian ng hari. And ay sa predestination na maraming tinawag pero kaunti yung pinili. Marami yung pwedeng piliin yung kandidato. Maraming pwedeng tumanggap ng kaligtasan pero kaunti lang yung napipili. Kasi kaunti lang yung karapat-dapat o hindi lahat karapat-dapat. So, binigyan sila ng hari ng mga bagay para sa purification, yung pag-aayos bilang reyna, kasama sa mahaling pagligo, sa gatas ng kambing, mga essential oil. Kasi nasanay din sila kung paano kikilos at lalapit sa hari. So si Esther, hinanda siya yung kanyang katawan na bago mula sa pagiging magaspang. At kahit magiging reyna ka, may purification pa rin, hindi siya nag-iisa sa maraming young virgin yung pagpipilian ng hari. Then sa spiritual na kahulugan, yung young virgin nangangahulugan na may handang may pusong handang matuto at may pusong masunurin. So ano yung nagpaiba kay Esther? Yung kaibahan ng wise virgin sa foolish virgin, yung walang extra oil, and yung matalino, yung wise, may dalang langis sa kanilang sisidlan bukod sa langis sa lampara nila. Yung mga bagay sa purification, sa literal na kahulugan, yung mga essential oil, pabango, yung pagiging makinis ng balat, at maging karapat-dapat sa reyna. Ito yung training ng bride. So, yung tunay na bride ni Kristo, hindi lang nakaupo at walang ginagawa. Kapag sila ay tunay na bago, dadaan din sila sa paghihirap at pagsubok, tukso. So, kailangan mo magtagumpay. Yun, hindi basta naging bride na nagpapahinga lang. Inaasahan ng Diyos na magbigay tayo ng sakripisyo. So, may sakripisyo sa pagsunod sa Kanya. Minsan to laban sa ating laman. So, ito yung training na tinuturo sa Judge Counseling Ministry sa Iglesia, sa Ocom Ministry. So, nung tumanggi si Vashti na humarap sa harap ng mga bisita ni Ahasuerus, ito yung katulad ng yung isang potential bride na ayaw magsalita ng salita, ayaw magpatotoo, at ayaw tuparin yung kagustuhan ng hari. Tulad ni Vashti, merong mga Kristiyano ngayon na ayaw maging Berean. Kontento na sila sa pakikinig ng sermon, iniisip nila na sapat na yung ganong pagsamba. Kapag may training sa spiritual na bagay, ayaw nila magpakita. Pero si Esther handa at masigasig. So, yung ibang virgin na kalaban ni Esther, larawan ng mga nagkulang, yung mga false virgin na walang extra oil. So, yung purification process, yung paglalakbay natin sa mundo, yung paglalakbay kumakatawan sa mga pagsubok at so ito yung
Ito yung paglilinis natin at paghahanda. Yun lang, brother. Salamat sa report, magandang report. Maraming type, no? Yung type kay Basti tsaka kay Esther. Ano yung tinuro ko doon sa ano? Type ni Haman, type ni Mordecai, type nung selyo ng hari para magprotektahan nila yung sarili nila. May patayan mangyari dyan eh. Dahil nainis lang si Haman doon kay Mordecai. Diba si Esther nagsinungaling siya para lang maligtas si ano, para hindi lang si Mordecai. Kasi papatayin siya ng ano ng mga tao. So, ang ginawa ni ano, parang kinubiran niya si Mordecai para hindi lang mamatay. Tapos, yung about naman doon kay ano, kay Esther, di ba? So, nasabi naman ni nandun kasi yung pagpapakumbaba ni Esther, hindi siya nagmamataas. Hindi siya katulad ni Basti na nagmamataas si Basti. So, ibang-iba yung ugali nila, yung attitude nila. Sagutin ko lang na nagsinungaling si Esther. Wala akong alam na nagsinungaling si Esther, okay? Siguro pinakamalapit sa sinabi mo, hindi nila alam na Hudyo si Esther. Basa ko yun. Sa about kay Esther. Ibigay mo yung verse na nagsinungaling si Esther. Okay? Ang alam ko lang, hindi lang niya Pinagsasabi siya. Hindi lang niya sinabi, hindi ibig sabihin nagsinungaling yan. Okay? Oo, hindi niya sinabing totoo. Hindi- Kasi nga papatayin. Papatayin nga si ano, yung hari. Kaya nga siya nag-ano eh. Nagsinungaling. Labo-labo yung bakit hari ang papatayin? Muli ang pananalita mo, papatayin ng hari? Oo, kasi ano, sinurse ko yan dati. Sinurse ko yan dati. Pinag-aralan ko yan about kay Esther. Ano yan? O sige, kung wala akong alam na papatayin ng hari, pakita mo na lang yung verse, ha? Wala akong alam na nagsinungaling si Esther. Kung tahimik, hindi ibig sabihin sinungaling. Yan. Baka ibig mo sabihin, papatay ng mga Hudyo. Di ba? Oo, tapos Yan ang tinatanong ko eh. nalaman na Hudyo pala si Esther, syempre hindi na papatayin kasi asawa pa siya ng hari. Sinabi yun sa kanya ni Mordecai, brother. Tawag niya sabihin Diyos siya. Oo, sinabi ng tito niya, wag ibubulgar na Hudyo siya. Bago pa yun siya naging reyna. Pero hindi pa rin yan sinungaling. Tahimik pa lang yan. Kasi may Ngayon- purpose sila, di ba, Brother F? Kaya nila tinago muna. Oo. So, yung hari, hindi yan galit sa Hudyo, pero dinaya siya ni Haman para ipapatay ang mga Hudyo. Dinaya siya. Di ba nangyayari sa atin yan? May gumagawa ng kwento para magsarado yung ibang kapatiran. Oo. Sa end time, sa denominasyon, siraan ka lang, lihis yan, huwag ka makinig dyan. O di sarado na lahat, iwas na. Hindi, wala nang patunay. Kung baby ka, pwedeng pagtiyagaan yan. Pero hindi pwede habang buhay yan. Kung ikaw ay sincero, yung akala mong mali, kailangan pakinggan mo ng patas. Kunin mo yung ebidensya. Hindi pwede habang buhay baby ka. Sabi ni pastor lihis yan, di lihis yan. No? Yung pagiging sarado ang isip, yan yung ginagawa ni Haman, yan yung Nicolaitan spirit. Yung ginawa naman ni Mordecai at Esther, yung dapat nating gawin. Kailangan paliwanagan natin yung tao, ano yung tama. Kasi kung tahimik lang tayo, pinabayaan nyo yung Nicolaita magpaliwanag, kawawa yung tao. Si Esther, Brother F, syempre hindi niya pinabayaan yung mga Jew na mapatay. So, nag-mediate sa doon sa hari at saka doon sa sa pag-massacre sa mga Jew. Kasi nakapirma na kasi si Haring Asuero, yung signet niya, tapos hindi niya mare-reverse yun basta-basta. So, ang sinadjust niya sa mga Hudyo, lumaban sila para hindi sila totally mamassacre. Kasi ongoing na yung yung massacre nila, di ba? Habang nag-mediate si dun
si Esther. So yung unang utos Yun yung na reverse, patayin yun ng yung reverse na solusyon ni Haring Asuero. Lumaban na lang mga Hudyo. yung tipo ng signet ring utos ng hari na hindi pwedeng bawiin. Yan yung type ng kautusan. Type ng kautusan. Sa kautusan, may hatol na kamatayan sa makasalanan. So yung habol dyan na para protektahan ang iyong sarili, yan yung type ng progressive revelation. May bibigay na mercy sa inyo. May kailangan kang gawin na atonement para makakuha ka ng mercy. Makatanggap ka ng mercy. O maprotektahan mo yung sarili mo na mapatay. Yung sabi niyo po dun sa dating paliwanag kay Haman, yung represent dun sa track, sabi dun na nagkakos siya ng trouble sa mga believer. Pero other than that, yung nire-represent yung pagiging Nicolaita. Tas katulad ni dating Saul na, nagagalit sa progressive message, tsaka dun sa susunod nun, the Nicolaitan spirit. Tapos yung kay Mordecai, totoo siyang true servant of the king. Tapos, di ba hinelp niya si Esther? Kumbaga, dun sa spiritual, application, yung parang kay Eliezer at saka kay Rebecca, na, tinutulungan yung bride na mag-progress, tas maging purified. At, kasi di ba ginawa nila yung, ilang purification yun, di ba? Ayun po. Kasi ihaharap siya dun sa king para maging maayos yung presentable na sa king. So, yun po yung kay Mordecai. Tapos, bukod po dun sa pagiging true servant of the king, ang naalala ko lang po is na siya sa hukom. Tinitipo sa hukom. Yung hukom naghahanda sa bride. Sa end time message, yan yung fivefold ministry. So, yan, sa akin yan din yung church kasi ang fivefold, hindi lang yan iilang tao. Eventually, yan yung buong church. So, kung bagong sibol ka lang, tutulungan ka dapat ng kapatiran. Hindi lang entertainers, may ampon, may korprata, may reckoning, no? May DVBS. So, yan discipleship yan. So, si Mordecai, tipo siya ni Pablo na I betroth you to one husband. So, parang si Esther, tinulungan niya na pumasa sa libo-libo mga kababaihan. Si Esther yung pumasa. So, marami tayong kapatiran hindi pumapasa. Pero kailan tulungan natin para pumasa? Okay? Pamilya natin, gusto ba natin asawa natin, anak natin pumasa? Gusto ba natin yung kapatiran sa church pumasa? Tulungan natin. Mag-Mordecai tayo. Okay? Si Esther, tutulong din yan eventually. Magiging tagapamagitan yan. Yung ginawa ni Esther parang tagapamagitan eh. So dapat namamagitan lahat ng believer. Yung tunay na bride namamagitan. Hindi siya tahimik lang. Okay? Nakikipag-reckoning. Paano to yung tipo nito? Hindi ba si Esther, nung mabalitaan niya na yung lahi na nila, yung lahi ng Diyo ay papapatay ni Haman, sinabihan siya ni Mordecai na kung ano yung kanilang gagawin, sabi niyang ganyan. Dahil alam nila na walang pwedeng lumapit kay, halimbawa si Esther, kahit sabing reyna na siya, wala siyang karapatan na diretso siyang lumapit sa hari hanggat hindi siya ipinatatawag. Kaya ang ginawa ni Esther noon, pinatawag niya yung lahat ng lahi nila, yung lahi niya ng Jew, at humingi siya ng panalangin for 3 days. Sabi niya ganyan, kapag ito sa loob ng 3 araw at hindi daw nangyari yung na makaharap niya yung hari, ibig sabihin, talagang mamamatay siya. Kumbaga, handa niyang ibigay yung buhay niya para sa kanyang lahi. Ano yung doon? Di ba, inano nga niya talaga na kahit ikamatay niya,
Nagpilit pa rin siya na makausap si Asuero para lang maligtas yung lahi niya. Oo nga, ibig sabihin, i-type natin yan Huwag tayo tahimik. Huwag natin pabayaan, wala tayong magagawa. Di ba meron sa atin nangangatwira ng ganyan? Ganyan na yan, wala na tayong magagawa. So mga magulang, PTA, wala na tayong magagawa. Malaki-laki na yung mga anak, wala na tayong magagawa. Hindi ko naman anak yan. Yan yung, kung si Esther hindi na magitan, ay bawal humarap sa hari So gumawa ng extra effort si Esther. Nagbaka sakali siya. May mawawala ba kung kinortrata mo yung ibang kapatiran? May mawawala ba kung inaampon mo sa spiritual? Parang ayaw natin gumastos ng extra effort, hindi naman pera yan. Nangangatwiran pa tayo, hindi magawa yan. No? Minsan dinadahilan pa trabaho, school, kung ano pa. Pero si Esther nag-extra effort. So yung type na baka magalit yung hari, bawal, baka mapatay, nagsugal si Esther, nakakahiya. Yung sugal natin, hindi naman kamatayan. Yung sugal natin, hindi naman tayo mawala ng pera. Hindi naman tayo mabubugbog. Naabala lang tayo. Parang inasikaso mo lang yung ibang tao. Nagmalasakit ka lang sa ibang tao. Actually, nag-aabala tayo para magmalasakit sa ibang tao sa sa panlupang bagay. Bakit spiritual? Wala tayong malasakit o wala kang revelation na nasa panganib yung spiritual nila. Kailangan mo na intervention. Yung ginawa ni Esther ay intervention. Yung paglapit niya sa hari, parang paglapit natin sa magulang. Kunwari, direkta tayo ampon sa bata, hindi naman sumusunod sa young people. Dinaan mo sa magulang, dinaan mo sa elder, dinaan mo sa hukom. Yan yung type ng paglapit sa hari. May power kasi siya, may authority siya. Yung dating order na Nicolaita na hindi na reverse gumawa ng counter signet ring utos to protect yourselves. So yung intervention nagawa ni Esther, dapat mangyari sa atin yan. Ano ba yung tipo ni Haman, Mordecai? Hindi lang sa church natin, tipo nyo sa genocide, sa Holocaust. Ang istorya nga niyan, kasama sa Schindler List. Sa naalala ko dyan, yung panahon na inano ni Hitler, yung mga Hudyo, yung sa World War II, inano niya sa Auschwitz. Binagay sa isang gas chamber na akala bibiyahe lang sila. Tapos yun, pinatay sila. Okay, sa sinabi mo, Maganda istorya niyan nung kay Ewald Frank. Yung type ni Haman, type ng Nazis. So sabi ko Jeremiah, I will send for you hunters. Yung hunters, yan yung yan yung mga hunting sa Hudyo para bumalik sila sa bansa nila. And fishers, yan ng Zionists. Yan. So may hunters and fishers na nung panahon pa ni Haman. Yung ginawa ni Haman, actually, parang training yan sa mga Hudyo na maging mapagpakumbaba. Parang training ko to kung katapusan na ng mundo. Si Mordecai po, di ba nakalagay po dun sa tracks yung Fivefold Ministry? So sa ngayon po, pwede po ba siyang tawaging hukom? Yes, ang Fivefold Ministry, hukom yan. Kahit hindi nila ginagamit yung term. Kahit partial hukom yan, defensive hukom yan, traditional hukom yan. Lahat ay hukom. Lahat ay hukom. Hindi lang nila abot na hukom sila. Hindi lang nila abot. Kasi ang akala nilang hukom, Great White Throne Judgment. Hindi, ngayon pa lang sa church, hukom ka na. Hindi mo lang alam. So, kailangan mo lang mag-progress. Hindi mo lang alam na gumaganap ka na bilang hukom. Yung pagninikolaita nila, hukom na yun
Huwag ka makinig doon, malilihis ka. Ang ginagawa ng pagninikolayta, paghukom na rin yan. Maling hukom nga lang. So, contemporary Nicolaita, pwede pa maabsuelto. Pero yung habang buhay Nicolaita, yan yung maling hukom. Ayaw pa nga nila gamitin salitang hukom, di raw sila hukom. Pero hindi na alam, gumanap sila bilang ganun. So, ang fivefold ministry, yan ang ginagawa. Dito sa istorya ng Puri, maraming hukom dito. Si Asueros hukom. Yung lumang signet ring at yung bagong signet ring na utos. May type yan. Type ng traditional hukom tsaka progressive hukom. Yung traditional hukom, yung partial understanding. Yung partial understanding, may misunderstanding din. Kasi, pag may maling akala, may maling hatol, may maling gawi. So, type ng traditional ministry, yung lumang signet ring, nakakamatay ang traditional. Yung kautusan na tinatawag ni Pablo, yan ang type din ng traditional. Hindi dahil masama ang kautusan, ha? Kundi yung panahon ni Pablo, kapos na yan. Kasi nag-progress na. Yung pagiging kapos niya, yan ang nakakamatay. Pag hindi ka nag-update na sarili mo, yan ang nakakamatay. O, maalala niyo ba ano yung paliwanag ko sa yung casting lots? Ang paliwanag ko dyan parang umaasa, parang kang nagloloto rin yan eh. Nagsusugal. Casting lots, Yung Purim galing sa word pur, meaning lot, ancient Persian. Kasi si Haman nagkasya ng mga lots para ma-determine niya yung date kung kailan yung plano niyang destruction. Purim comes from the word pur, meaning lot. Palabunutan po. palabunutan. No? Tama, Parang tama. nagpalabunutan si Haman kung kailan niya daw papapatay yung mga Hudyo. Okay. Kung anong araw ba, parang gayon. So, pwede kong sabihin, kung magbibigay ang type mo, ito A pa lang tayo. Yung pagbabaka sakali, pagninikolayta, pagpatayan di ba? Pagninikolayta Pwede ko sabihin na yung mga nagninikolayta lukewarm ngayon, nikulok na yan, nagbabaka sakali. Pero hindi ito yung paliwanag ko dati. Ang paliwanag ko dati related naman sa believer. Pero ito mas maganda paliwanag kaysa dati. Naalala ko yung paliwanag ko dati nung nasa Manaliti pa ko, nandiyan pa si George. Yung believer baka sakali. Pero ang mas magandang paliwanag ngayon, ang nagbaka sakali ay yung Nicolaita. Bakit? Actually, yung mga Nicolaita may pag-asa pa. Pero nagsusugal kayo. Hindi ko kailangan gawin to sa anak ko. Ayaw, lihis yan. Na-miss mo yung rapture, pero may pag-asa ka pa. Ang masaklap dito, para kang nagbabaka sakali, nilalaro mo yung destiny mo. Kung Nicolaita ka. Yung ginagawa ni Haman, para maka-Nicolaita, nagkaanap ng petsa, baka sakali. No? Palabunutan, Yan ay, maganda yung video ko. Yung Udyo merong petsa eh. Meron silang secret messages para lang mabuhay. So, itong baka sakali ni Haman, type ng baka sakali ng mga Nicolaitang manggagawa. Ang Nicolaitang manggagawa, sinugal mo na lang na makinig lang sa yung tao, ligtas na. Huwag na makinig sa iba. Si Esther din po is hukom din kasi di po ba nag-intervene siya para dun sa bayan niya. Tama. Actually, kung meron akong video, si Esther daw may pinapatay na mga anak ni Haman. Ewan ko, nasa verse Bible yan. Ibig sabihin, sila ay magka-carry out ng order ng massacre pero pinapatay ni Esther. Di matinding hukom yan. As a queen, nakakapag-utos siya. Nakuha na niya yung sang-ayon ng hari na iligtas lang ng bayan niya. Hindi lang yan. Pinapatay niya yung anak ni Haman. 10 anak daw yan
So, hukom din. Ang reyna hukom din. 'Di ba? Si Mordecai hukom din nung trinay niya si Esther. Si Haman hukom din. Pinahatol niya ng kamatayan yung mga Hudyo dahil lang sa inis, bias, no? Isang tao lang ang kinainisan niya, dadamay niya yung buong lahi. Oh. May nangyari na rin sa atin bang ganyan? Sa Hudyo, nangyari na sa Nazi Germany. Nangyari na rin sa pogroms. Yan ang hinintay kong sagot niya eh. Pero, sa side natin, may mga inosenteng kapatiran na dadamay dahil sa Nicolaita. Inosente lang sila, pero nasarado agad isip. Sabi nga ni Kristo, buti pa itali ka sa bato at ihagi sa dagat. Kung titisurin mo yung mga ito, paano mo tinisod? Hindi tisod backslide ha. Tisod Nicolaita na sinarado mo yung pagkabereya nila. Pinatay mo yung pagkabereya nila. Para mo nalit silang pinatay. So, yung isang tao pwede magkaroon ng maling impluensya sa iba. So, yung maling impluensya, yan yung nikulok na impluensya. Magulang, pwede rin kayo magkaroon ng maling impluensya sa anak. Meron direct at indirect. Yung indirect, wala kayong ginagawang training. Hindi nyo hinahabol yung training. Yung direct, kayo mismo nikulok. Okay? Yung indirect, hindi naman kayo nikulok, pero wala kayong pinapagawa. Hindi nyo sinusunod yung instruction. Pero bakit ko tinawag na baka sakali? Malalim na to bago na to si-share ko. May posibilidad ba? Doon sa iba-ibang churches na Nicolaita yung pastor, may bereyan doon? Posible ba doon sa iba-ibang churches na Nicolaita ang humahawak, Nicolaita lukewarm, may bereyan doon? May predestinadong bereyan, may predestinadong bride na makasama pa sa rapture? Posible pa rin, Brother F, habang buhay. Posible. Posibleng may bereyan pa rin kahit nakakasama siya sa Nicolaita na ibang manggagawa o ibang pastor na Nicolaita. Okay. Hindi lang napag-usapan sa end time message yan, pero sa puso nila, nakakulong lang Ano? sila ron. Nakakulong sila, inosente sila sa fellowship nila. Akala niya, kasi pero ang puso niya, kung may katotohanan na ipapaalam sa kanya, tinatanggap niya, tanggapin niya yan. Kung may magpapaalam sa kanya galing sa labas, tatanggapin niya yan, lalabas siya kung pupuntahan niya yung katotohanan. So ang ibig sabihin, posibilidad na marami talagang nandoon nakakulong pero bireyan sila. Hindi sila tali sa Nicolaita. pero kukonti lang yan, sasabihin ko sa iyo, kukonti lang yan. Kung sa ating kukonti, hindi mas lalo sa kanila, di ba? So ganito yun, kukonti lang talaga yung mga bereyan na predestinadong rapture. So ganito yun. Hindi, pag Sino sinabing yung marami, hindi sa isang grupo, no? Sinasabi nating marami, nakakalat sila sa buong mundo. Sa buong mundo ang dami nila, hindi yung isang grupo. Sa isang grupo, posibleng mahirap nga kung may isa, dalawa dyan eh. Baka wala pa nga eh. So, nakakalat lang sila in among all the churches. Maswerte tayo kung makarating tayo ng 20, 30, 40, 50%. Sabi ko 50%. Maswerte na tayo. Kasi, siyempre kalaban natin lukewarmness. Pero yung iba, hindi lukewarm eh. Nicolaita. Ibig sabihin, mainit sila, zealous sila. So, dito papasok ang baka sakali. So, sa kabila ng Nicolaita, pwedeng may maligtas. Doon sa pinapapatay, maring may napatay. Pero merong nabuhay dahil lumaban. O, ito yung luma kong paliwanag dati na baka sakali. Huwag tayo magkumpiyansa. Oy, sure na ako, wala akong gagawin. Sense of entitlement. Hindi, lumabang ka. Nakasulat sa Bible eh. Baka bahagyang naligtas. First Peter 4. Kung ang matuwid ay bahagyang naligtas, muntik-muntikan nang di maligtas. Dumaan ka sa butas ng karayom. I-share ko na rin damdamin ko, parang revelation sa akin to eh. Alam niyo ba kung may 15 days ka na lang dyan? Siguro ganyan din naman ng kapatid ko. Parang katapusan na ng mundo. Alam mo yung panic sa utak ko. Kung maghanda ka, pag hindi ka naghanda, hindi mo inagapan, another issue.
Maghanda ka kasi mas malala kung hindi ka naghanda. I-apply ko na sa inyo. Nakakaramdam ba kayo ng katamaran? Layo pa yan. Hindi ko kailangan magtipag. Hindi ko kailangan magpa-training. Kung kailan ko lang gusto. Bakit hindi nyo subukan sa pagluluto, sa pagtatrabaho? Subukan nyo sa pag-aaral ninyo. Siguro hindi nyo gagawin yan, di ba? Pupursigihin nyo yung pag-aaral nyo. Pupursigihin nyo yung trabaho nyo. Hindi kayo lalamya-lamya. Pati na rin pagluto, pag-ipon ng tubig, paglalaba. Paglalaba, naranaso, mabaho. Pag hindi mo inayos. Lalo na spiritual. So ako, kunwari, may bumibira sa akin, hindi mo kasi inasikaso dati. Oh, hindi ko siya matanggihan. Ganon din, meron ba kayo naranasan, hindi nyo inasikaso dati? At may palo, may damage. I-type nyo na sa buhay nyo. Kung alam nyo, yan na lang ang natitira, anong gagawin nyo? Yan na lang natitirang araw nyo, yan na lang natitirang oras nyo, yan na natitirang taon ninyo. Anong gagawin nyo? Magliliwaliw pa ba kayo? Magbabanjing-banjing pa kayo? Ibang klaseng baka sakali yan. Baka sakali. Nagbabaka sakali ka. Haman na baka sakali yan. Yung baka sakali nung galing kay Esther, may naligtas dahil talagang lumaban, naganda. Hinabol yung mensahe na protektahan nyo sarili nyo. Pwede kayo mag-armado para protektahan nyo sarili nyo. Maling may napatay, merong di napatay. Merong hindi nagpansin sa mensahe na yan. Spoken word na to. Nangyari to pero hindi man nakasulat letra por letra. Dumaan din sila sa butas ng karayom, yung foreign. Oo. Ibig sabihin kayo, isipin nyo buhay Kristiyano, hindi ang buhay relax, buhay butas ng karayom. Kasi ang buhay sa mundo, butas na lang ng karayom eh. Tapos, i-relax nyo pa yung spiritual. Bisa kinakain nyo pa yung oras sa spiritual. Para, anong klaseng relax? Relax ang libutan din. Hindi kayo nag-relax sa pag-aaral, sa school, sa trabaho, sa gawain bahay. Pero, yung relax nyo, hindi relax na mag-enjoy sa word. Relax na mag-enjoy sa sanlibutan, ginamit pa yung oras sa Diyos. Yan yung sinasabi ko, dapat sa spiritual, humabol kayo. So, let's say may alarma kayo spiritual. Gumanap kayo sa spiritual. Sabihin ko sa inyo, hindi, kung nasanay na kayo sa lupa, natanggap nyo na yung butas ng karayom. Dito sa spiritual, bagamat butas ng karayom ang pakiramdam sa umpisa, sabihin ko sa iyo, enjoyable. Ito makabuluhan. Kasi meron naman kayo reward sa lupa pag nag-tiis kayo sa butas ng karayom. Dito sa spiritual, hindi lang lupa may reward kayo. Sa langit may reward kayo. At yung hindi nyo na maramdaman yung hirap ng butas sa karayom sa spiritual. Imaginary lang yung hirap sa butas sa karayom kasi 10% lang hinihingi ng Diyos sa inyo. Kinakamkam niya pa. Hindi ko sinutukoy pera lang kundi oras, energy, reckoning, etc. Magbigay ngayon oras sa Diyos. Okay. Ito yung salitang baka sakali. May baka sakali ng kaaway ni Kuluk. May baka sakali ng sa Diyos na hahabol ako sa abot ng aking kaya. Lalaban ako sa abot ng aking kaya. Ano ba yung nasa puso nyo? Magpapalamya o lalaban? It's your personal berayan. By the way, kung under kayo sa PTA, it's your parents muna. It's your, kung nag-ampon sa inyo, it's your pastor, it's your minister, it's your watcher, it's your Ang foreign pala, tipo din ang bawat isa. Kaya marami pa revelation nito, kaya hindi tayo matatapos. Sasabihin na sa akin, paulit-ulit ka na lang Hindi ito, may bago dito. Di ba yung letter C po about sa spiritual divorce? So, di ba may mga nireport kanina about kay Esther and Vashti? So, di ba si Vashti po matigas yung ulo niya? So, pag tinipo po siya sa sa atin ngayon, di ba pag matigas yung ulo po ng babae, dinadaan po di ba sa training? Bakit nung kay Vashti po, hindi siya itinrain ni Haring Ahaswero, mas pinili niyang i-divorce to? Yun yung tanong ko.
Si Basti na train na yan dati. Parang type, kung itatype sa atin, nakadangkay sa pabasa report. Partial Bakit di po training yun. yung pag ano sa kanya, pag-train? Or nagsawa na si Ahasuero na i-train siya? Hindi siya nagsawa na Nicolaita si Basti. Alam mo ba, may mga anak pwede mag-Nicolaita. Kung kumpleto lang ang training ng magulang, may blessing pa rin anak. Pero doesn't mean ligtas siya. So kung yung magulang kumpleto ang training, pwede pa rin mag-Nicolaita ang anak. Pero madalang na lang mag-Nicolaita ang anak. Kasi karami naman sa atin, hindi kumpleto ang training eh. Kaya kung may matigas ang puso na anak, may kasalanan din tayo dyan. Kailangan umiiyak tayo sa Diyos. So, kung kunwari lang kumpleto ang training ng magulang, kunwari lang. Sabi ko noon, pwede pa rin mag-Nicolaita ang anak eh. Pero tulad ni Cain, may blessing pa rin sa mula sa Diyos. Dahil sa authority, pakita ang tao lang yung pagsunod niya eh. Pero wala sa puso niya. Di ba? Bine-bless pa rin ng Diyos. So, si Basti, kung sa purification ni Esther tapos na, sariling desisyon na niya yan na mag-Nicolaita. So may pinapagawa sa kanya, ayaw niya sundin. Meron sa atin ganyan, di ba? Ayaw sundin. Ayaw agad sundin o parang pinaglalaban pa na hindi kailangan sundin. Kung may nagpayo kay Ahasuero na counselors, hukom din yan. Kailangan disiplinahin mo siya. Anong disiplinahin na nangyari kay Esther? Hindi na siya yung pinaka-reyna. Hindi na siyang itatanghal na reyna. Mapapalitan siya. So pwedeng palo ninyo maiwan sa rapture. Second chance passenger na lang kayo sa tribulation saints. Kaya yun, baka sakali, purim na yan. Baka sakali na kasi nagnikulok kayo eh. So yung ginawa ni Basti, ano yung parusa sa kanya? Hindi naman siya pinatay, hindi naman siya pinakulong. Na-demote lang siya, naging ordinaryong harem lang siya. Maaring din na siya sipingan. Wala na siyang anak, parang wala na siyang kwenta. Palo pa rin yun. Okay? So mayroon tayong Abraham, mayroon tayong Lot. Si Lot ay medyo nagdusa, pero niligtas din ng Diyos. So type din na foolish virgin. Gusto nyo, ang foolish virgin ngayon medyo nikulok. Bakit? Hindi pa siya seryoso ngayon. So, examine nyo yung puso nyo. Yung pagkaberehan ng puso nyo. Seryoso ba ka ngayon? O saka na, uunahin ko muna yung telenovela. Uunahin ko muna yung mga relax. Malayo pa kasi yan. Parang ako, no? Malayo pa yan. 15 days na lang. Katapos na mundo ko. So, kung mabigyan ng extension, laking pasalamat. Ganyan dapat yung naramdaman nyo. Dapat malaki ang pasalamat nyo, malaki pa yung opportunity nyo. Huwag nyo yung itapon, iwaldas yung opportunity nyo. Kung paano noon sa Persia, may sikretong mensahe sila para iligtas yung isa't isa. May mensahe sila na protect yourselves, arm yourselves. Word of God yun, yung arm yourselves. Siyempre, hindi na nakasulat yan sa Bible. Spoken word na lang to. Yung armahan nyo yung sarili nyo, yan yung spiritual warfare. Put on the full armor of God. Arm yourselves. Walang nakakasigurado, kaya baka sakapurin pa rin yan, baka sakali pa rin yan. Huwag kayo, yung damdamin na hindi kayo nakakasigurado, purim yan. At huwag kayo relax. Pag hindi ka pa kayo sure, hindi kayo magre-relax, sisiguraduhin nyo. Kasi kung sigurado kayo, magre-relax kayo eh. Ayan yung maling damdamin naman ng mga Calvinista na. Parang ang pangit daw pakinggan, Brother F, na hiniwalayan ni Haring Ahasuero si Vashti kasi Nicolaitan lang siya, nagtuturo tayo na bawal mag-divorce. At siyempre yung type natin sa atin, iba dun sa kanila. Ibang type and shadow. Ang typology, may halimbawa
sa ibang bagay, meron tayong mensahe o leksyon sa buhay natin. So, si Asuero, hindi naman tayo hari. Hindi naman tayo may harem. Yung maraming asawa. Literally, hindi naman hiniwalayin si Vashti. Yung pinapaliwanag nating hiwalay sa atin, yung letter B, hindi nga physical na hiwalay yan eh. Yung maganda tinanong niya dyan, ano, mapunta tayo sa outline natin na letter B. Itong letter B, parang uulitin lang natin huli kong broadcast sa spiritual na paghiwalay. Di ba sabi ko kanina, hindi ka naman literally na hiwalay sa physical, pero spiritual hiwalay ka. Kung ang asawa mo, hindi kayo magkaisa, spiritually hiwalay kayo sa mata ng Diyos. Hindi kayo basbas ng Diyos. Kung nga pala, saan ang basbas ng Diyos? Maaga pa dapat, naakay mo na. Hindi pa nga asawa, dapat naakay na eh. Barkada pa lang, bata ka pa lang, dapat bereyan na kayo eh. Pero asawa mo na, hindi mo pa inakay. May pagkakataong kakain, hindi mo inakay. Hiwalay kayo in the spirit. Kung kasama lang kayo sa physical, pero in the spirit, nag-aaway kayo. Pwede hindi kayo nag-aaway. Let's say magkasundo kayo. Sa Diyos na hiwalay. Kung sa Diyos kayo hiwalay, hindi kayo magsama habang buhay kasi pwede ba magsama habang buhay sa impyerno? O yan ang motibo ni Adan, pero niligtas nila ng Diyos. So, ang tinuturo nating spiritual na hiwalay ngayon, si Vashti hindi yan literally hiniwalayan, dinemote lang, kinastigo lang. Parang meron tayong asawang babae o asawang lalaki dahil hindi, 1 Corinthians 7, malalim na to, no? Hindi sila cooperative. Pwedeng hindi mo sila bigyan ng premyo. Han, pasyal tayo. Pero yung mukha mo malungkot. Wala akong gana kasi ayaw mo. Ganyan, di ba? Sige na nga, sasama na ako sa pabasa para sumama ka sa akin sa pasyal. Yay, oh. Yan yung ano. So, ano ba yung parusa ni Vashti? Parang nakita ng asawa mo, nakasimangot ka, malungkot ka, umiiyak ka, hindi ka masaya. Hindi rin siya mapalagay. Isang gagawin niya, sumunod na lang sa'yo sa gusto mo, or iiwanan ka na kita, hindi ka masyadong worldly. Ayaw mo na kantang worldly, nagpapabasa pa kayo. Pero merong asawa, stay ako, kahit na hindi ako naniniwala dyan, pero pakikibagayan kita, pakikisamahan kita, para lang sumaya ka. So, ano yung nangyari kay Vashti? Ibig sabihin, pag yung asawang lalaki, babae, ay nile-leverage natin, yung tinuturo kong leverage. Disciplinary action yan. Minsan may leverage ka rin, ikaw yung kumikita. O minsan ikaw yung bukod lang sa pasyal o masaya ka, ikaw yung kumikita. O may hinihingi siya sa'yo na extra, hindi yung ordinary yung pagkain, timpla, kape. Yung extra is, Han, samahan mo ko, pasyal tayo, kumain tayo sa labas. Okay, Han, pagluto, bilin mo ko mamahaling cake. Yung mga special na request, hindi dahil obligasyong asawa. Pwedeng hindi mo bigyan, sorry Han, hindi ko kayang gawin. Kasi mag-extra ipon ako niyan, extra yan. So yan yung party ni Vashti. Hindi yan, tinawag lang nating divorce, pero hindi yan literal na divorce. Although, yung literal na divorce nangyari yan sa tao, sa Kristiyano. Yung 1 Corinthians 7, may divorce dyan kasi iniwanan nung isa, di ba? Kung nag-settle down yan, pwede maguro lang hukom, malaya ka na. Pero absuelto ka, kailangan ayusin mo yung training mo. Tama na yung hanapin mo. Kung nag-settle down yan, settle na, hanap ng iba. Settle down, ibig sabihin talaga pinamilya, So yan ay physical divorce. Dinagdagan lang natin na nagkaroon ng iba para lang ma-full yung case study lang na hukom yan. Pero may spiritual divorce which is naghiwalay, pero whether nag-asawa hindi nag-asawa, in principle kasi sa harapan ng Diyos,
Hindi kayo, pwedeng nagsasama kayo, pero hindi kayo basbas ng Diyos. Pareho kayong hindi sumusunod sa Diyos, o parang isa sa inyo hindi sumusunod sa Diyos, o hindi nakikipag-cooperate. Let's say, hindi pa siya convert, hindi pa siya Berean, hindi pa siya pag-graduate ng EA, pero nakikipag-cooperate siya. Tatanggapin ng Diyos yan. Yan dapat ang habulin nyo ngayon. Yung asawa nyo hindi pa perfect, habulin nyo maging perfect, maging kompletong Berean. Huwag kayo makontento. Kasi parang Basti yan. Parang Basti yan. Hindi ba literal na hiniwalayan yan eh. Pero spiritually, para kayong hiwalay. So, parang selyado ka naman. Hindi ka pa selyado. Outdwelling lang naramdaman mo. Di ba? Akala mo selyado kasi milagroso ka. Yung pinagpapala ka, pinayayaman ka, yung prayer mo sinasagot. Pero traditionalist ka. So, kailangan nabulin mo, kompleto ka. Kaya yung salitang Purim malalim eh. Huwag kayo magkumpiyansa. Do not have confidence in the flesh. Yung confidence, parang yan yung maling unawa ng Calvinista na wala na akong gagawin, I'm ligtas. Emotionalism lang yan eh. Dahil may preacher na magaling sumigaw-sigaw. Kayo'y ligtas na! Kayo, ganyan. Kahit sinong preacher magaling sumigaw-sigaw. Nakakahikayat yan. Siyempre gamitin natin sa tama. Ayan, nakahikayat yan na magkaroon ng maling kumpiyansa yung tao. Kaya kung ano lang yung required ng preacher, yan lang ang effort nila. Maghaba buhok, maghaba palda, walang makeup. May nagsabi, talo tayo, mas okay sing iba. Doon sa parting yan. Pero sa ibang parte, mas mahalaga pa yun. Pag may magaling lang na preacher na sigaw-sigaw, dual-edged sword yan. Pwede na gamitin yung power na yan. Inikulaita kayo, o iberean kayo, o ilukewarm kayo. Hindi nyo nailangan. Mag-ano pa, kasi kayo'y ligtas na. Me and my house, i-claim nyo lang. Emotional salita ka lang. So, huwag kayo magbaka sakali. Lagi nyo ilagay sa puso nyo. Yun namin madelay ng 2 years sa PEPT. Gusto na, mangako na lang yung anak namin na hindi niya uulitin. Babalik namin sa school. Hinahabol yung karera sa lupa. Ayan, hindi na ito nakagraduate. So, huwag kayo magbaka sakali. O sige, gawin nyo yung balik sa school pero dapat doble ang higpit nyo. Hindi naman nagdoble higpit. Maling Calvinista yan eh. So yung salitang Purim, malalim ang mensahe niya. May bago revelation ngayon. Ang bago revelation ngayon, yung damdamin natin, yung eternal security natin. Yung kailangan hindi tayo yung kumpiyansa. Sure na yan, anak ko yan eh. Hindi parang prinsesa, prinsipe rin. Anak ng hari. Kung kumpleto niyo yung revelation, pag lalo kang anak, lalo kang matindihan training. Lalong mas mahigpit ang training. Si Kristo mahigpit ang training. Anak ng Diyos. Binigay yung buhay. Idinaan sa hirap. Pero anak ng Diyos yan ha. Yan ang pinakamayaman na prinsipe sa buong nilalang. Pero siya dumaan sa training. Anak niyo pa na siyempre hindi naman tayo katulad ni Kristo. Tapos ang cute-cute ng baby ko. Mua. Bigay natin lahat ng gusto mo. Sinisira niyo. Kaya habang lumalaki, kumakain na ng basura sa libutan. Kailangan niyo revelation. Huwag kayo magbaka sakali. Pag yung puso niyo Purim na yung tamang baka sakali sana makahabol. Yun may habol kayo. Pero yung maling baka sakali, wala kayong ginagawa. Yung Nicolaita, lukewarm na baka sakali. O maling Purim. Yan yung Haman na Purim. Pero yung Esther na Purim at yung mga Hudyo na Purim, Mordecai na Purim, yan yung humahabol. So itong letter B, si Basti, hindi yan literally na divorce. Para siyang na-divorce sa type and shadow natin. Pero malalim na divorce yung kay Basti. It's in principle. It's not physical fornication It's in principle. Meron lang siyang di nasunod.
Yung iba naman, nasunod niya eh. Natapos niya yung purification eh. Meron na siyang di nasunod. Parang kinapos. Siya yung type ng kinapos. Nung nagsariling diskarte. Nakagawa ng tama dati, hindi na magiging reign yan kung walang nagawang tama yan dati. Pero nung pinahiyaan na niya yung hari, yan, nagsariling diskarte na yan. Lumaki na ulo niyan. May nangyari sa ating ganyan ha. Meron dahil nagtagumpay, ayaw na akong reply yan. Umami naman siya sa akin na sinadya na hindi mag-reply. Gusto raw niya patunayan na kaya niya mag-isa. Parang yung mga detractor ko, ganyan din eh. Siyempre, in-encourage ng ibang end time. Ito hindi naman in-encourage ng ibang end time. Laman lang yan, laman. Kaya ko magsariling diskarte. Hindi na kailangan nung pamangkin ko ng mga nirereto niyang mga ka-sharing. Meron na siyang ka-sharing dun. Pero hindi naman totoo eh. Hindi naman ganun ka-active eh. Yung sariling diskarte. Huwag kayo magbaka sakali. Siyempre, ngayon naamin na lang na huwag nyo lean on your own understanding. So meron kayong ginawang tama dati. Nagtagumpay kayo, blines kayo ng Diyos. Huwag lalaki ang ulo nyo. Sasabihin ko kailan kayo mag-graduate. So, hindi ka pa graduate, hindi pa tapos, hindi ka pa sanay, hindi ka pa disiplinado sa parting yan. Huwag mo isipin, sinabi mo lang magagawa mo. Minsan pag sinabi natin, hindi natin nagagawa. Alam niyo ba yan? It takes a higher discipline. Kunwari pag sinabi mo, natutupad mo, kukunti lang yung taong ganyan, kahit sa level ng sanlibutan. Siguro sa level ng sanlibutan, mas nagagawa natin yan. Pero pagdating spiritual, kadalasan di natin nagagawa. So huwag tayo, do not lean on huwag kayo magkumpiyansa. Huwag tayo lumaki ang ulo. Ang laki ulo yung parang, parang wala kayong takot sa kaaway. Na yung kaaway, pwede kayong dayain, no? Ilaman nyo. So, be not wise in your own conceits. Yan yung mga verse na yan, related yan. Huwag kayo, yung conceit, yung sariling yung iniisip nyo at tingin nyo okay na kayo. Yung Laodicea, ganun din eh. Yan, yung malalim na Purim, yung maling Purim, yung Nicolaita lukewarm. Yung tamang Purim, takot na takot kayo, baka hindi kayo makalusot. Hindi kayo makalusot sa butas ng karayom. You will not make the cut. Di ba? Lilith didn't make the cut. Walang takot. Si Eva may takot. Pero, she might have not made the cut. Pero kailangan yan ang puso natin, yung puso ni Eva. Yan ang puso ng bride. Baka hindi ko make the cut. Yan yung 1 Peter chapter 4. Scarcely be saved, bahagya maligtas. Yung tamang Purim. Kasi yan yung nangyari sa mga Hudyo. Nung dinepensa nila yung sarili nila, hindi sila sure, baka mapatay pa rin sila eh. Hindi sila sure kung makasurvive sila eh. So yung pusong is nagsisikap, hindi yung maling puso. Yung maling puso yung kay Haman, parang sure na siya, si Haman yung napatay. Okay, yan ang spiritual divorce. Huwag natin isipin, wise agad tayo, rapture agad tayo, New Testament saints tayo, baka maging tribulation saints tayo, o baka mismo pa yun. Ganun dapat ang puso natin. At naghahabol tayo. Kung ganyan ang puso nyo, nagsisikap kayo. Hindi yung sa iba, wala nang pagsisikap. Siguro magsisikap lang kung anong sigaw-sigaw ng pastor. Kung yung pastor hindi bereya ng emphasis, tas progressive hukum, magiging relax din sila. Kung ano yung Ngayon, baka sakali na rin yan. Pwede bang may maligtas doon? Pwede, kakaunti. Diyos na lang nakakakita niyan. Kaya sa mata natin, parang baka sakali casting lots din yan eh. Yung nag-guide sa kanila, Nicolaita lukewarm pa. So, Diyos na lang ang bahala kung inosente siya, wala lang siyang kakayanan na lumakad sa dagdag o nakakulong talaga or what. Ano po yung epekto ng paghiwalay sa isang pamilya kapag ang mga magulang ay nag-divorce? Paano po makaka-apekto yun sa anak? Saan lang paglaki? At ano po yung gagawin ng hukom? By the way, sa ordinaryong divorce na physical divorce na
Siyempre, kagagawan nila yan. May sagot na yung sanlibutan dyan. Siyempre, yung mga psychologist, natatrauma, kung ano-ano pa, ganyan. Meron namang hindi natatrauma kasi masaya lang sa sanlibutan. Ito, kung bigyan mo na yung tanong mo, ang sagot ko, ang gagawin ng hukom, dapat ampunin sila. May anak sa polygamy, anak sa mistress, anak sa pagkahiwalay. O hindi buong pamilya. Kailangan ampunin siya. Salamat sa stepping stone. Pero Nicolaita ang ampon. Kailan bereyan na yung ampon. O kaya dugtong disiplina nung Nicolaita. Pero progressive nung bereyan. Maaaring nagtutulong bereyan, walang disiplina rin. So kunin yung best, yung tama on both worlds. So kailangan natin ampunin. O yan yung physical. Physical divorce. Dito tayo sa spiritual divorce. Alam mo ba, kahit hindi naghiwalay physically, para silang divorce. Hindi sila akilapri sila eh. Ananya Safira sila eh. Kailangan nyo lalong ampunin. Kasi feeling nyo okay ang anak, binibigyan ng damit, pag-aaral, trabaho, pagkain, bubong. Huwag kayong material na tingin. Kailangan umabante na yung pananaw natin. Kung malalim, kung buksan ang mata nyo, naghihingalo sila spiritually kasi ano yung spiritual nila? Ang kaligayahan nila, games, barkadang worldly. Basta hindi word of God, hindi nakikipag-sharing, wala kasing umampon. Hindi tayo dapat umasa sa tsambahan. Kailangan nyo talagang ampunin. Ang tinutukoy ko, mga anak ng kapatiran na hindi naman naghiwalay. Pero yung magulang, hindi pa naman ganun committed na sila kailangan ng training. May sense of entitlement. Hindi ko kailangan gawin yan. Ibig sabihin, dahil magulang ka, ligtas ka na. Parang reverse lang yan eh. Hindi siya pwede magturo sa pamilya kasi wala siyang asawa at anak. O ganito rin, porke ba may asawa at anak ka, ligtas ka na? Pareho lang katwiran yan eh. Hindi porke may asawa at anak ka na, o ganito rin, porke ba elder ka, porke ka manggagawa ka, porke pastor ka, exempted ka na maging bereyan. O yung sense of entitlement, pati sa pagkabereyan. Bakit ako makikinig sa'yo, pastor ako? Pero ang tunay na anak ng Diyos, obligado. Lahat, hindi lang pastor, hindi lang elder, hindi lang magulang, pati anak. Lahat na buong church. So, pag yung magulang, hindi pa matured bereyan at hindi pa nag-e-effort humabol maging matured bereyan, sabihin, lunukin mo yung katamaran ng laman mo sa mama, tingin mo walang kwentang ginagawa, sweep, kailangan ko pa gawin yan para maging anak. Mag-ano ka muna, estudyante ka muna, parang sabi ng teacher, gawin mo to, kahit ayaw mong gawin, sumunod ka rin pa rin. Sinabi ng boss mo, gawin mo to, kahit ayaw mo, hindi na kailangan, sumunod ka pa rin. Yan ang gusto makita ng Diyos. Yan yung pagkabereyan eh. So, nagulang ka na, pastor ka na, elder ka na, kailangan ko ba magbuklat ng Bible verse na to? Kailangan ko ba mag-scribe post? Kailangan ko ba pakinggan yung side na yan? At kailangan ko ba bakunin yung side ng iba? EA1. Kailangan ko ba mag-Google AI? Kung ikaw ay lumalago, hindi ka tututol dyan. Alam mo na ba lahat? Yung i-Google AI? Alam mo ba lahat ng EA1? Walang magmamalaki, parang basti. Walang maglalaki ng ulo. Hindi ko pa alam. Sisikapin ko, hindi ko tatamad. Parang Calvinista, hindi ko na kailangan gawin yan. Biblical, kailangan mo mag-effort. Pag hindi ka nag-effort, hindi ka silyado. Yan ang tinitingnan ng Diyos. At pag ikaw ay silyado, hindi ka pusong Calvinista na, maling Calvinista na relax. Kahit na may assurance ka, yung assurance mo galing sa revelation eh. Revelation plus yung disiplina. Kaya IQ, EQ equals SQ. Ang EQ kasama na dyan disiplina, attitude.
So, yung SQ, spiritual quotient, sa mata ng Diyos, yan yung pagkaberean. So, kailangan ko bang gawin yan? So, diyan napapasok yung spiritual divorce. Ang spiritual divorce, kung ang puso mo hindi pa ayos, parang kay Kristo, hindi pa kayo ayos eh. Sa Diyos, hindi pa kayo ayos. So, yung pagiging mag-asawa yun, hindi pa yung basbas ng Diyos. Kolorum pa kayo. So, para kayong na-divorce, spiritually divorced. Hindi kayo nag-away, hindi kayo nag-iwalay. Kumikita kayo, yumayaman kayo. Pero yung puso nyo, lukewarm pa, Nicolaita lukewarm pa, o isa sa inyo. Pero kung yung isa nagsisikap, di 1 Corinthians 7 yan, nagsisikap yung believer, ituturing na nating unbeliever yung Nicoluk na asawa. Hindi man kinakailangan literal na unbeliever yan eh. Pwedeng kasama mo sa church yan, pero traditionalist. 1 Corinthians 7 pa rin yan. Yung isa ay parang tinawag ni Pablong unbeliever. Yung ituring na natin unbeliever, dun sa talata na yan, kahit kasama mo sa church, pero spiritually divorced kayo kasi hindi pa siya sang-ayon sa'yo. O hindi pa siya nakikipag-cooperate sa'yo ng gusto. Mabuti hindi ka na iniwanan, may pag-asa pa, di ba? Ang spiritual na kasal, naglilingkod kayo pareho sa Diyos as complete berean, no? Aquila Priscilla type. Hindi kayo nagtatakipang yung Ananya Sapphira, takipan yan eh. Yan yung spiritually divorced. Kasi nagkutsaba, no? Pwedeng iligtas sila ng Diyos pero pinatay lang. May palo. So letter B, spiritual, alam niya yan. So pwedeng, yan yung pagkabere yan eh. May mag-asawa bang, yung sinasagot ko, yung pinapaliwan ko, medyo letter C na yan. Pero letter B, pwedeng wala kang asawa. Yung piniliwan ka ni Mr. Remy, Romans chapter 7. Yung personal mo, pwede ka mag-basti-basti eh. O pwede ka mag-Esther. Ano yung tatype mo? Doesn't matter kung may asawa kang literal o wala. Yung literal na asawa nasa letter C. Yung letter B is your personal pagkabere yan. Sabihin, pwede ka ba mag-Esther? Pwede ka mag-basti-basti? Pwede. Si Esther, iba kay Basti. Si Esther, hindi yan naglalaki ulo na ayaw niya. Pag ayaw niya. Sunod siya. Si Basti, ayaw ko magpakita. Meron ba dyan yung pinapalabas, ayaw lumabas? Oh. Meron dyan ayaw, sumunod sa instruction. May sariling diskarte. So meron ba tayong ganyan? I'm not yet talking about mag-asawa. Letter C yan. Meron ba tayong ganyan personally? Personally, meron ba tayong gusto pa natin gawin yung sarili nating gusto? No? Yung sarili nating diskarte, labag sa kalooban ng Diyos. Yan, basti-basti. Kunwari, pabasa report mo namin, nakikita ko, sasadyain niyang umalis. Hindi niya alam, laman niya yan eh. Noon, maintindihan ko dahil baguhan pa lang ang pabasa. Announce ni Pastor Eddie, okay, alis, kasi may pabasa pa tayo, ganyan. Pero, yung nakontrata lang ang naiwan. Pero the rest, uwian. Ay, magsasaing pa kami. Dati, 1 or 2 o'clock ang tapos, hindi pa umuwi. Ngayon, 11 na ang tapos para maka-cell group. Ay, ang daming dahilan. Magsasaing pa kami, ganyan. Kahit na may saing na dyan, pwede na kumain sa church. So, pero matagal pa, 1 taon pa, naligawan, na kontrata, na ginapang sa hirap. Saka lang nasanay. Pero meron pa rin umuwi. Nakakakita kayo. Hindi ko lang binabanggit yung pangalan eh. Meron pa rin umaalis. Nakikita ko, pag oras ng pabasa, sasadyain niya lumabas. Hindi niya na-assert yung anak niya, hindi niya na-assert yung apo niya. O wala na, sayang. Ano yung power niya bilang lola, power, bilang nanay? Sayang. Pero kaya. Minsan nagamit niya yung power na yan. Minsan napaupo niya, napap-report. Parang minsan meron, minsan wala. Pero ang kinikwento ko, sana masugid mo ng habulin, kumpletuhin, masugid mong habulin. So si Basti, yan yung tipo na nakagawa ng tama dati, pero somewhere along the line tumigil. Nag-relax, naglaki ulo, nagsariling diskarte. Si Esther all the way masunurin. Okay, hindi yan sa asawa muna natin at anak ha.
Sa sarili muna natin yan. Sa letter C, meron tayong asawa at anak. Pamilya na tayo. Total, napaliwanag ko na kanina yan eh. Paano mo kinakandili ang pamilya mo? May maganda dito sa letter C. Tanong si Kailangan ligaw mo asawa mo para hindi kayo divorce spiritually. Yung anak nyo, i-train nyo ng buo. Part na yan ng dote nyo sa Diyos. Paano ba kayo tunay na kasal? Dapat bata pa kayo, meron na kayong barkadang ka-sharing. Lumaki kayong parehong bereyan, bayad na yung dote nyo. Yan ang kasal sa Diyos. Pag kayo yung hindi pa, habulin yung makumpleto. Hindi ba nag-asawa na, pero hindi pa matured bereyan. Habulin nyo. Yan ang tunay na ligaw. Yan pa lang talaga ligaw mula sa Diyos. Nililigawan mo yung asawa mo na magawa niya yung kalooban ng Diyos. Ino-convert mo siya. May formal talk sharing kayo. So hindi lang anak ang formal talk sharing. Pagkatapos ng formal talk sharing, may babado position. Tapos ng babado position, may family prime time activity, family devotional time. Meron ako nanay, tinuturuan ng yan. Hindi pa niya nakikita yung kabutihan yan eh. Hindi niya alam, baka pagyamanin siya ng Diyos dyan. Pa-convert niya yung asawa niya. Reklamo niya, unbeliever, wala kang ginagawa. No? Kasi meron galing worldliness. Yun, labanan mo yung laman mo. Nagawa na yan dati, pero siguro natigil lang, napabayaan lang, hindi lang na ano. At ligawan mo yung asawa mo sa Diyos. Akayin mo yung asawa mo, convert mo, i-disciple mo yung asawa mo sa Diyos. Hanggang maging matured bereyan. Siyempre, meron din mag-asawa na Nicolaita niya asawa niya. Meron din ganyan. Karamihan ng mga asawa ng pastor, lalo na sa message circles, no? Blind loyalty yun. Kailangan bereyan loyalty, hindi blind loyalty. Alam mo yung blind loyalty? Kahit anong sabihin ng asawa ko, tama siya. Yan ang blind loyalty. Sa church, may nangyaring ganyan. Blind loyalty. Ang blind loyalty, spoon feeding lang yan. Pwede lang kung baby ka, baguhan ka. O baguhan lang yung asawa mo, okay lang, spoon feed mo na yung sinasabi mo. Pero kung ikaw ay matured bereyan, aakain mo sa tama ang asawa mo, ititrain mo rin yan maging bereyan. Ipapa-EA1 mo rin yan, papakuha mo rin panig ng iba para mapakompare. Alam niyo ba, very adventurous yan? Nakakaapo yan sa puso na nakakompare ka. Kung di nakaapo, kung di nila naranasan yan, nako, nasa mundo ng traditional pa. Yung akala ng ibang churches na ine-enjoy nila, spoon feeding pa lang yan, wala pa yung bereyan comparison. Ang full na pagkain, fullness ha, yung isda na yung kinakain mo, kaya mo na maghiwalay ng tinik, hindi lang tinapay. Pinapakinggan mo rin yung iba. Nakikita mo saan tumama, saan nagkamali. Of course, kung may bereyan training, may disiplina, susuyurin mo rin dapat yung 2A. Hindi yung may alam kang konting 2A. Suyurin mo lang 2A. Tapos i-compare mo sa EA1. Yung full doon ka mag-mature, tapos share mo, may tutubi mo. Yan ang kumpleto. Kumbaga, pag may konti, huwag kayo makontento na konti. Nagawa ko konti, okay na. Sige, sabi mo kanina kasi, mayroong Patanong na. spiritual, yung kasal sa Diyos. Sinalimbawa mo si Sige. Apina Priscilla. Paano yung sa mga katulad ni Job, kwento ni Job, yung mga asawa nila ni Moises, hindi sila katuwang sa gawain. Matatawag ba silang kasal sila ng Diyos? Partially, si Job ay dating kumakalaban yung asawa o hindi abot yung revelation o partial lang ang abot. Si Job nga may partial ano ba yung kasalanan ni Job? Pero ngayon may revelation ako, kasalanan ni Job na hindi lang nakasulat, spoken word revelation natin, PTA, kompletong PTA. So kung si Job ay hindi kompleto, di lalo na yung asawa niya, kaya inaalimura siya ng asawa niya nung pinahirapan na siya ng Diyos. Actually, nagpapahirap yung Diablo, pinatulutan ng Diyos.
Pero yung asawa niya, lalo pa siyang pinahirapan dahil lalo pa siyang sinisitayo yung Diyos niya. Sumpain mo yung Diyos mo. Pero hindi pinatay ng Diyos yung asawa, di ba? Sabihin, sa future, pwede ma-reforma yung asawa. So sa future, kaya sagot ko sa'yo partially. Partially, parang 1 Corinthians 7 pa yung asawa. Pero later siguro naging ano na rin yan, naging Aquila Priscilla type. So silent na yung Bible diyan kung tumulong. Si asawa ni Moses, si Sipora. May konting Aquila Priscilla nung tumulong pa si Sipora matuli yung anak. Naalala niyo papatayin ng Diyos si Moses kung hindi natuli yung anak. Dumating na yung Theophany para napapatay kay Moses eh. Kaya minadali nung anak ng asawa na tuliin ng anak para lang di mapatay si Moses. Parang naligtas ni Sipora si Moses. Pero yan ba ay divorce? Hindi divorce dahil lukewarm si Sipora. Sa kaso ng tuli, si Moses ang lukewarm. Hindi niya inasikaso agad, hindi niya pinatupad agad. Si Moses ang papatayin, madidisgrasya. Naligtas ng asawa. So sa oras na yan, si Moses yung hindi. So meron ba silang spiritual divorce? Konti. Meron ding time na si Sipora ang mas makadiyos kaysa kay Moses. So minsan pwede masunod yung asawa natin. Minsan tayo mali, yung asawa natin tama. Yan ang bera yan, no? Sino ba yung tama? Di ba? Kung pinaasawa ko, I do good. Kung di ko pinaasawa, I did better. Kasi depende yan. Pasado ba yan? Hindi. Ganito rin. Sino ba yung bera? Yun ang dapat masunod. Parang sa tunay na buhay, sino yung mas marunong? Sino yung mas nakakaintindi? Sino yung sure na ano? Ikaw muna yung masunod. Okay. Ganyan din dapat sa church. Anong espesyalista mo? O dapat sundin ka ng tao. O abot ko to, amateur pa ako rito. O sige. Susundin ka na. Mayroon akong ina-encourage huwag ka tumigil. Susundin ka pa ng tao. Hindi ka naman inaayawan ng tao eh. Ibig sabihin, pag nirerespeto ka pa ng tao, may sinusunod sa'yo. Ikaw lang pa siyang siguro nakakagawa niyan. Di ba? So, ganun din tayo sa church. Kung anong espesyalista mo, yan ang ginagawa mo, susundin ka ng tao. Ganon din sa mag-asawa. Dagunin kay Moses at kay Sipora. So oras na yan, tama si Sipora. Tama si Sipora. Nakatulong pa nga si Sipora, naligtas niya si Moses. So may spiritual divorce, konti, pero hindi doesn't mean laging si Sipora ang nasa mali. Pwedeng si Sipora ay nasa tama. Yan yung halimbawa kay Moses ha. Pero yung kay Job, yung halimbawa lang ng Bible, mas mali yung asawa. Maring na-reform na lang yung asawa later. Maring na-convert na naihabol. Ibig sabihin, habulin natin yung asawa natin. Hindi kaya may tuturing na mali o pwedeng sabihin yung mali niya ay pwedeng pagiging kasalanan dahil parang sa kalagayan ni Job sa matagal na pagdurusa, nagsimula siyang questionin ni Job yung katarungan sa Diyos na pinaglalaban niya yung kanyang sariling katwiran. Na pwedeng mali niya yan. Wala siyang sala pero wala siyang alam sa sarili niyang mali sa Diyos. Pero bakit parang kino-question niya yung Diyos sa katwiran na bakit ako nagdurusa ng ganito? Yun yung parang sinapahayag niya kasalanan niya. Pwede rin kasalanan niya mababaw. Consider na yung sinasabi mo na sinasabi ni quote and quote na sinabi ni Claro na si Claro ba na may kasalanan si Job. Pwede bang maging cost of error or mali? Na questionin mo yung Diyos sa buhay na nangyayari sa isang tao? Pwede kasi pwede ka mag-give up, pwede ka magsariling diskarte, pwede ka magkain, pwede ka mag-Judas, no? Pwede ka hindi ka na mag-effort dahil dyan. So yung ginawa ni Job, nakakatakot yun. Siyempre hindi nahulog si Job dyan ha. Nanatili pa rin si Job na nagtiwala
kahit na nagko-question siya. Pero yung iba, dumaan din dyan, pero talagang nag-Nicolaita na. So pwedeng, lahat naman yan ng servant kasi kahit si Brother Banham, nakaranas Oo nga, ng ganun eh. Kaya nga. Nabasa ko na yung paliwanag na yan sa denominasyon. Pero, kung tingnan nyo yung asawa nyo, tingnan nyo yung pamilya nyo, kumpleto na ba yung kasal nyo sa Diyos? Kung di pa, kumpletuhin nyo. Kung kumpleto na, magiging Aquila Priscilla kayo. Ano yung Aquila Priscilla? Hindi lang kayo nag-share ng word, ha? Yung nakiinbasa mo sa Bible, nag-share ng word si Aquila Priscilla. Nagtutulungan kayo sa hukom, nag-network kayo, kayo itong mga overall tulong na yan. Logistics, kung ano pa, or data reckoning, nagbigay talaga kayong oras. Sabihin natin, hindi na nakain lahat ng oras niya, pero meron kayong oras talaga. Kesa 0 na 0. Yung iba dyan, 0 na 0 eh. So, hindi lang kayo lalalim sa word. Pag in-exam kayo, marami na kayong alam. Sasagot kayo. Pagdating sa theological, pasado na kayo dyan. Yan yung graduation nyo. Naubos nyo na talaga yung 2A tsaka E. Pag naubos nyo yung 2A, tapos na-EA1 nyo pa, halos lahat ng kaya nyong sharean. Kaya nyo sharean ng Atista, kaya nyo sharean ng Katoliko, Protestante, Pentecostal, ibang end time. Alam nyo 4 na levels. Ngayon, alam nyo ba? Kaya nyo ba mag-witness? Deism lang, baka ma-convert pa. Pragmatism o free thing. Banal bigkas, madaling ma-convert sa atin. Wala man lang comparison. Okay, so pakasalan nyo ng spiritual ang asawa nyo. Kasi spiritually, physical tayo, hindi na tayo personal relationship kay Christ. Kasi baka hindi pa kumpletong kasal nyo, mag-asawa. Paano yung anak nyo? Either matupad nyo yung 1 Corinthians 7, kahit na hindi pa matured yung asawa, natutuloy ang training. Tutuloy nyo yung training. Ang masaklap, hihintayin nyo pa yung go signal ng asawa nyo na wordly. Di ba? Hindi, kayong masusunod dapat. Kung mabagal-bagal siya, basta hindi siya kumukontra, hindi niya pipigilan. Konsultahin nyo yung hukom, paano yan? Dakilang Diyos sa mga banal, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, sa pansamantalang pagtatapos ng gawain ng pagpapahayag ng iyong mga katuwiran, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa pagpupuno mo, Panginoon, sa mga nagnanais, Panginoon, na matuto, Panginoon, at lumawak pa ang kapahayagan, Panginoon, sa mga gawaing paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami ay puno ng mga pagkukulang, puno kami ng mga kahinaan sa buhay, Panginoon. At madalas, Panginoon, ay mga bagay na pagpapasya namin sa buhay namin ay isang nasusunod instead na ang mga salita at katuwiran mo ang dapat naming kinikilala na maganap sa buhay namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, habang may mga panahon pa na natitira, Panginoon, bago dumating ang kakilakilabot na panahon na nakaambang sa susunod. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kung ano man ang nakatalaga sa inyo, sa isipan ninyo, sa plano ninyo, Panginoon, sa bawat isang mga nakikinig dito, Panginoon, mga sumusubaybay, Panginoon, sa aralin, Panginoon, sa hukom, Panginoon, God. Naway pag-ibayuhin niyo po, Panginoon. Pukawin niyo po ang aming mga damdaming mga natutulog. Gisingin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakatulog, Lord, at ikaw po ang Panginoon, manguna at gumabay sa buhay namin, Panginoon. At sa mensahe ngayong gabi, Panginoon, na mensahe mong pinapaabot sa mag-asawa, Priscilla and Aquila, tulungan niyo po ito'y maganap sa amin. Tulungan niyo po na ang aming asawa, Panginoon, ay mapakasalan namin sa espiritual na kalagayan. At makaabot kami, Panginoon, sa sinasabi mong sukatan ng aming
ng pag-aasawa, Panginoon. Selyuhan niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Lord. At naway makaabot kami, Panginoon, o Diyos, sa itinatalaga mong takda, Panginoon. Salamat po sa gabing ito at maging ang iyong lingkod na ginagamit po sa halos pang-araw-araw at gabi-gabi ng mga pagtuturo at patungkol sa iyong kalooban. Itinataas po namin siya sa inyo, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-extend. Kung loobin mo, Lord, na siya po ay maalis sa lugar na kanyang kinalalagyan, idalhin mo siya sa lugar na kung saan ay maipagpapatuloy, Panginoon, ang iyong mga salita. At pagpalain niyo po ang mga salitang napakinggan namin sa gabing ito. Nihiling namin ito sa iyong dakilang pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan nyo ang asawa nyo. Tingnan nyo ang pamilya nyo. Kumpleto na ba ang kasal nyo sa Diyos? Kung hindi pa kumpletuhin nyo, ngayon alam nyo ba? Kaya nyo bang mag-witness? Baka daisim lang makonvert pa kayo. Ituloy alam niyo mga magulang, kayo dapat ang masusunod. Kumonsulta sa hukom, hindi sariling diskarte, upang maging akilap rin sila kayo. Pakasalan nyo ng spiritual ang asawa nyo. Baka